Sa nakalipas na 2 taon, tahimik na isinakatuparan ni Ripple ang serye ng mga acquisitions na malinaw ang layunin, ang maging gulugod ng bagong sistema ng finance. Hindi lang ito tungkol sa blockchain, kundi tungkol sa pagbubuo ng kabuuang network na kayang pagsamahin ang traditional na bangko at digital finance. Ang hakbang na ito ang naglalatag ng pundasyon or foundation para sa tinatawag na Internet of Value. Ang ganito pong uri ng expansion ay nagpapalakas ng tiwala ng institutional investors kay XRP, kaya posibleng tumaas po ang demand habang nagiging mas malawak ang paggamit nito sa mga bangko. Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong dito ay ano ang kahulugan ng Ripple Prime at bakit po ito mahalaga? Sabi po rito tungkol dyan ay its latest acquisition of Hidden Road, now rebranded as Ripple Prime, marks a defining move toward institutional integration. Ripple Prime is designed as a multi-asset prime brokerage service, bridging the gap between traditional finance and digital asset liquidity. Ang pagbili po ng Ripple sa Hidden Road na ngayon ay tinatawag na Ripple Prime ay isang napakahalagang hakbang. Ang Ripple Prime ay itinayo bilang multi-asset prime brokerage service. Ibig pong sabihin, ito ang magiging tulay sa pagitan ng traditional na market at digital asset liquidity. Sa madaling sabi, kung dati ay mahirap pagdugtungin ang fiat system at crypto, ngayon ay ginagawa ito ni Ripple sa mas sistematikong paraan. Sa market impact, kapag naging matagumpay po ang integration na ito, maaaring maging mas madali ang paggalaw ng malaking kapital sa ecosystem ni XRP na pwede pong magpataas ng presyo sa mid to long term. Ano ang mga iba pang kumpanya na binili ni Ripple? Sabi po rito ay this comes on the heels of Ripple's acquisition of G Treasury, Rail, Standard Custody and Trust, and Metaco, each filing a crucial gap in the company's ecosystem. Yan, bukod po sa Ripple Prime, binili rin ni Ripple ang G Treasury, Rail, Standard Custody and Trust at saka Metaco. Bawat isa ay may mahalagang papel mula po sa digital custody, treasury management hanggang sa stablecoin rails. Sa kabuuan, ginagawa po ni Ripple ang sarili niyang ecosystem kung saan kayang hawakan, ilipat o isettle ang assets sa blockchain sa loob lamang ng ilang segundo. Ang market impact po dito ay dahil sa ganitong network, lalong naging kapani-paniwala sa XRP bilang global liquidity bridge na posibleng magpataas ng adoption sa corporate level. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng US banking license na ina-apply ni Ripple? Sabi po rito tungkol dyan ay what has further caught the market's attention is Ripple application for US banking license, a development that could be transformative. If approved, Ripple would gain the ability to directly custody assets, issue and manage stablecoins, and facilitate real-time settlements. Ayan. Ang isa pang nakakagulat na balita ay ang pag-apply ni Ripple ng US banking license. Kapag ito ay naaprubahan, magkakaroon si Ripple ng kapangyarihang mag-custody ng assets, maglabas ng stablecoins at magsagawa ng real-time settlements. Sa puntong ito, hindi lang basta blockchain company si Ripple, kundi isa ng full-fledged financial institutions. Sa market impact, kapag nagkataon, makikita ng market si Ripple bilang lehitimong bangko at si XRP bilang pangunahing tulay sa liquidity movement sa loob ng regulated financial system. Posible pong tumaas ang investor confidence at presyo. Sunod na tanong ay paano po magiging kakaiba si Ripple kapag naging bangko? Sabi po rito ay such a move would make Ripple not just a blockchain company, but a fully integrated financial institution, a hybrid entity operating at the intersection of cryptocurrency, stablecoins, and traditional banking.
Yan, kapag naging bangko raw si Ripple, maging kakaiba ito sa lahat ng blockchain companies. Siya na ang magiging unang hybrid financial institution na gumagana sa pagitan ng cryptocurrency, stablecoins at saka traditional banking. Sa ganito pong setup, si XRP ang magsisilbing sentrong tulay ng lahat ng transaction. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng banking capability ay magbibigay kay Ripple ng direktang kontrol sa liquidity flow. Kaya posible pong maging mas stable at valuable ang XRP or si XRP sa institutional market. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng America's multi-trillion dollar XRP reset? Sabi rito ay crypto analyst and commentator Levi Redfield, known for his deep dive analysis under the Crypto Crusaders banner, recently took to X with a powerful declaration. America's multi-trillion dollar XRP reset is officially underway. Ayan, ayon po kay Ginong Levi Redfield ng Crypto Crusaders, nagsimula na raw ang America's multi-trillion dollar XRP reset. Ibig sabihin, nakikita niyang pinaplano ni Ripple ang isang napakalaking pagbabago sa financial system ng Amerika kung saan magiging sentro sa XRP sa mga settlement at liquidity transfers. Ang market impact po dito ay ang ganitong pahayag ay nagdudulot ng malakas na hype at speculations. Kaya posible po ang short-term surge ng presyo ng XRP lalo na sa mga retail traders. Ano naman ang ibig sabihin ng mga pinagsasama ni Ripple sa kanyang negosyo? Sabi po rito ay he further noted that Ripple is putting together an enterprise of every single part of the financial world, emphasizing that XRP sits at the center of everything Ripple does. Yan, ayon pa kay Ginong Redfield, pinagsasama raw ni Ripple ang lahat ng bahagi ng mundo ng finance sa iisang enterprise. At sa gitna ng lahat ng ito ay si XRP. Ang ibig sabihin, anuman ang project ni Ripple mula po sa custody, payments, hanggang sa stable coins, laging kasama si XRP bilang pangunahing asset sa likod nito. Ang market impact po dito ay tumataas ang posibilidad na magiging standard si XRP sa mga on-chain settlements at saka interbank transfers na siyang magbibigay ng pangmatagalang demand. Ayun, ano naman ang ibig sabihin nito para sa mga XRP holders? Sabi po rito ay if Ripple succeeds in consolidating its acquisitions and securing a bank charter, XRP could transition from a speculative crypto asset to a functional, regulated liquidity bridge used across payment systems and institutional finance. Ayan, kung magtagumpay daw po si Ripple sa kanyang mga acquisitions at makuha ang banking license, magbabago ang papel ni XRP. Mula po sa isang speculative asset, magiging functional at regulated liquidity bridge ito. Magagamit na siya ng mga bangko, remittance companies at malalaking institutions para sa real-time settlements. Ang market impact po dito ay ang ganitong maturity ay magtutulak sa organic demand ni XRP. Kaya posible pong makita natin ang unti-unting pag-angat ng presyo sa halip na sudden spikes. Ngayon, magkakaroon ba ng biglaang pagsabog ng presyo? Sabi po rito ay this doesn't mean overnight price explosions or market euphoria. Instead, it suggests a steady maturation of XRP's use case from retail speculation to real-world financial utility. Ayon po sa article ay hindi ito nangangahulugang biglaang pagsabog ng presyo. Ayan, bagkus inaasahan po ang dahan-dahang pagyabong ng paggamit ni XRP sa totoong mundo. Mula po sa speculation, magiging bahagi na po siya ng mga financial systems sa likod ng mga transaction sa negosyo at saka gobyerno. Ang market impact po nito ay magiging mas matatag ang presyo ng XRP dahil po sa long-term adoption imbes na short-term hype. Kaya mas magiging sustainable po ang market growth. At ang ating pinakabanghuling katanungan rito ay ano po ang kabuang plano ni Ripple sa susunod na yugto. Sabi rito ay in conclusion, Ripple's actions over the past 24 months form a coherent strategy. It aligns regulatory compliance, institutional infrastructure, and blockchain interoperability.
Ayan, ang lahat ng ginawa ni Ripple sa nakaraang 2 taon ay hindi po random. Ito ay bahagi ng isang malinaw na plano kung saan ay ang pagsasama ng regulatory compliance, institutional finance at blockchain technology sa isang global system. Sa puntong ito, malinaw na si XRP ang magiging tulay sa bagong Internet of Value. Sa market impact, sa ganito pong direksyon, posibleng tumaas ang tiwala ng mga regulators at institutions kay XRP na siyang magbubukas ng mas malaking oportunidad para sa mainstream adoption. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung totoo ang nakikita nating pattern, si Ripple ay hindi lang basta kumpanya sa likod ni XRP. Isa po itong unti-unting lumalaking empire na naglalayong baguhin ang sistema ng global finance. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito ay malaking pagkakataon pero kailangan ng maingat na diskarte. Ang halagang makikita po natin sa presyo ng XRP ay hindi lamang po sa chart, kundi sa kanyang papel sa bagong digital economy. Bilang mga holders ni XRP ay nasa isang yugto po tayo kung saan ang pinaghirapang holdings natin ay maaring magbunga ng napakalaking halaga sa hinaharap. Kaya habang patuloy po na umuusad ang Ripple Revolution, siguraduhin po nating handa tayo sa susunod na galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.